Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naandito na naman po tayo. Ah, ang date pala ngayon ay April 22, ano? April 22, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:30 ng umaga. 6:30 Monday at medyo makulimlim. Ah, Nais kong mag-vlog patungkol dito kay Nino Barsaga. Opo. Ah, Ayaw ko sanang mag-topic ng ganito pero may lesson po na malalaman tayo. Malaki ang lesson kaya kahit na ayaw kong magtalakay ng ganito ay sige na, tatalakay na natin at medyo nakakatawa. Opo, nakakatawa po eh. Opo. Ang title ko po ay ang masasabi ko kay Nino Barsaga. Pero hindi po ako nanonood sa kanya. Opo. Na na napanood ko lang kahapon doon kay sino ba yun? Si Top 1. Si Top 1 na Charlie. Yun po, napanood ko kahapon. Tinalakay niya. Maganda yung talakay ni Top 1, Charlie. 1 oras pinagtiyagaan ko. Kaya ay magkukomento ako patungkol doon sa napanood ko. Magaling din ito si Top 1. Pinapanood ko rin ito pero medyo ingat din ako kasi hindi ko alam kung leaning siya kay Bongbong Marcos o dati siyang supporter ni Bongbong Marcos, hindi ko alam kaya nag-iingat po ako sa ganyan. Pero nakita ko na magaling at medyo fair naman siya. Ito si Top 1, Charlie. Diyan ko po kinuha at nagpapasalamat po ako sa kanya dahil maganda yung mga sinabi niya. Opo. Ang ginawa kasi ni Nino Barsaga ay winasak o binasag ang rebulto ni Digong. Opo, ipinakita niya doon sa vlog niya. At ginisi o sinira at nilagyan pa ng sigarilyo eh. Tinusok ng sigarilyo yung mata ni Sara doon sa t-shirt na may litrato nila ni Sara. Siguro nung campaign period. Binigyan siya ng t-shirt o mga t-shirt at yun ang ginisi niya o pinasok niya ng sigarilyo yung mata ni Sara doon sa litrato. At ito po ang maganda eh. Kung wala ito ay hindi sana ako magbablog eh. Inamin po ni Nino Barsaga na siya ay bayaran o binabayaran siya ni Duterte. Unang mga Duterte. Ayan po maganda dyan eh. Opo. Kung yung dalawa lang hindi ko i-discuss eh. Pero ito po inamin niya yung pangatlo nga inamin niya na siya ay dati ngayon kasi wala na ata. Dati ay bayaran siya ng mga Duterte. Ayan po. At iuugnay ko po ito sa yung kinikwento ko po sa inyo na 2 estudyante ko sa engineering. Estudyante ko po sila ng 3 years sa Zambales. Sa iba Zambales, doon sa Ramon Magsaysay college pa noon eh. Tinuruan ko sila. Doon ko na-discovery na may binabayaran talaga ito si Duterte. Opo.
grupo. Opo. Kasi nakadebate ko po sa sa Facebook. Opo. At mamaya ikikwento ko mamaya, hahagipin ko mamaya pero bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan itong mga vloggers vloggers, itong mga subscriber mga subscriber. Nais kong pasalamatan po kayo dahil po sa inyo ay ako ay patuloy na nagbablog tuwing umaga po 6:30 to 7 o'clock. Opo, pinagtsatsagaan ko po ito kahit ako ay may trabaho, ay bago pumasok sa trabaho, nagbablog po ako ng mga issue na mga makabuluhan o pwedeng may aral na mapulot. Ito po sila, sila Pussycat, si Doris May, batch number 2 po ito, si Antonino, si Ronel, si A.B. Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat, Salamat po. Si third pangatlo, si User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Javier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Dion Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamuri, User KK, User XO, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrelita Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Durdas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Marias Rivera, Maru Daan, Manuel Diwa. Ayan po, salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay masigasig na nagbablog. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko sa inyo. Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vlogger, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichchay, Kapihan ni Art Tatago, Dimjus Journey, Kakamping, at Ang Batas, with Attorney Claire Castro. At isama ko na rin si Waldi Carbonil. Mayroon siyang vlog kanina na maganda. Yun ang una kong pinanood kaninang umaga, alas 5. At ugaliin po natin na makinig sa kanila dahil nakikita ko na totoo yung sinasabi nila at para sa ikabubuti po ng bayan. O sige po, at tayo ay tuloy-tuloy na sa ating topic. Ay nakakatuwa po ang topic natin ngayon Ang topic ko po ngayon ay ang masasabi ko kay Nino Barsaga. Ulitin ko hindi ako nanonood dito, pero may aral lang na mapupulot tayo dito. Ngayon ay
yun nga ay sige, umpisahan na natin at huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Doon sa ginawa po ni Nino Barsaga, nakita ko ang galit. Opo. Nakita ko yung kanya, yung parang naloko siya o niloko siya. Of course ay may bayad siya, sabi niya, pero kung minsan yung bayad kasi hindi sapat yan eh. Opo. Kung minsan binabayaran ka nga pero mayroon pa rin doon na magkakaproblema ka later on na hindi sasapat yung bayad sa iyo eh. Opo. Halimbawa yan, yung nga sinabi niya na nakulong siya o naasunto siya, ay simple yung bayad dyan hindi sapat yun O, ganun po yan. O kaya, yung pangalan niya ay naging questionable. Kasi nga, pumasok sa ganyan. Hindi kayang bayaran yan. Yung reputasyon po, hindi kayang bayaran yan. Kaya nga, ang nakikita ko, dahil winasak niya yung rebulto ni Duterte at sinabi niya na wala namang kanyang batas na nagbabawal at saka sa akin ito, sabi niya. At noon nagbablog siya, yung rebulto na andun pala daw sa likod niya. Hindi ba? Pero winasak niya o sinira niya o binasag niya. Ayun lang nga kaya siguro ay galit na galit siya. Hindi ba? Ang pangalawa po ay yung sa t-shirt, na kung saan yung t-shirt na yon ay siguro nung eleksyon, nung 2022 eleksyon, ay ibinigay sa kanya ni Sara Duterte na naandon ang mga mukha nila. Hindi ba? Kitang-kita po yung mga mukha Pero ang ginawa niya ay tinusok niya ng sigarilyo na may apoy, hindi ba? Yung mata ni Sara at saka ginisi niya, pero hindi niya ata magisi kasi matibay din Kung po, ay mabuti sana kung kung yung wrestler ka hindi ba? Yung mga wrestler po noon, mahilig akong manood dyan, kaya nilang gisiin yung kamisita, yung t-shirt, kaya nila, sa lakas nila. Pero ngayon, in doubt na rin ako. May nagsabi kasi sa akin na hindi, sabi niya, hindi nila kayang sirain ang kamisita. Sabi ganon. Just for a show yun. Dati na pala may guhit. Kaya pagpunit nila ng mga wrestler, kunyari hindi ba, hinuhubaran nila yung hinuhubaran nila yung kalaban nila O tapos pupunitin pa nila yung yung kamisita, hindi ba? O ganon. Just for a show lang pala yun. O sige. At itong si Nino Barsaga ay inamin niya. Ayun po talagang talagang yun po ang masakit diyan Inamin niya na siya ay dati bayaran ng mga Duterte. Ni-recruit siya para magsalita ng kung ano-ano. Ayan po ang diyan, ang masakit diyan. Opo. Yan po ang hindi pwedeng hindi pwedeng lusutan dahil nga may Diyos. Opo. At ito po verse Proverbs 20 verse 17. Marami akong verse na pwedeng ilagay po dito pero nilimatahan ko na lang po sa 3. At ito naman ay supisinte na ito. Ngayon, kung may masambit pa ako ng ibang verse, as far as I can remember, pwede. Pero ito lang ang 3 verse kasi nga kulang po ang ating oras. Proverbs 20 verse 17. Bread gained by deceit is sweet to a man, but afterward his mouth will be filled with gravel. Ayan po ang nakasulat. Ay hindi naman po isusulat yan kung hindi totoo. Ulitin po natin bread
o yung tinapay daw, gained by deceit. Nakuha sa pamamagitan ng pandaraya, hindi ba? Is sweet to a man. Matamis, hindi ba? Matamis sa una siguro, ano? Matamis sa una. But later on, hindi ba? O afterwards, his mouth is full of gravel. Alam nyo ba yung gravel? Yung maliliit na bato yan. Yung hinahalo sa siminto pag nagbubuhos. Gravita, hindi ba? Oh. Sa Bisaya ata, gravita. Kasi nga, may engineer akong kasama noon. Ang tawag niya sa gravel ay gravita Sabi nga Oh. His mouth will be full of gravel. Ayan po. Yun daw tinapay na nakuha sa pamamagitan ng deceit ay matamis sa una yan. Oh. But later on, or afterward, or in the end, sa iba kasing in the end, his mouth will be full of gravel o gravita, hindi ba? Just imagine, isipin nyo yan, hindi ba? Oh. Ngayon, itong pangalawang verse, 2 Timothy po, 3:13. Oh. But evil men and impostor will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Ayan po, ay New Testament na po ito. Oh, sulat po ito ni Apostle Paul. Oh. Ang sabi niya po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 13, itaas ko lang po but evil men and impostor will grow worse and worse. Dadami at saka worse and worse. Ano ang gagawin daw? Deceiving and being deceived. Ayan po ang nakikita ko sa buhay ni Nino Barsaga. Na-deceive siya. Nang di-deceive siya, pero siya ay na-deceive din. Ayan po. At yan po talaga ang kalakaran. Sa mundong ibabaw po, yan talaga ang nangyayari. They keep on deceiving. Sa ibang verse po, they keep on deceiving because they are being deceived by the devil. Ayan po keep on deceiving, but because they are being deceived by the devil. Ayan po. Kasi nga, ay yung dadami nga daw ang mga impostor at saka mga evil men. Ayan po. Ay bigyan siguro natin po ng example, hindi ba? Para po tayo ay maniwala. Pero wag po kayong maniwala sa akin agad-agad. Wag kayong maniwala. Mag-obserba po kayo. O, bibigyan ko lang po ng isang example o dalawa siguro. Ito po si Kibuloy. Hindi ba? Hindi ba lingkod ito ng Diyos? At ang sinasabi po ng Diyos ay huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na pwedeng mawala, pwedeng mamakaw, pwedeng mabulok. Yung pong sinasabi pwedeng mawala. Hindi ba? Ay bakit siya nag-iipon siya ng malaking pira? Hindi ba? Nagtayo pa siya ng dome na mas malaki pa sa sa Araneta Dome o kaya yung Araneta Coliseum, hindi ba? O mas malaki pa sa yung diyan sa Bulacan, yung dome ng Iglesia ni Cristo. Nilakihan pa niya. 55,000 atang capacity nun. Ngayon ginawa niya 75,000 naman sa kanya. Ganun po sa palagay ko, ay nadideceive siya ng dyablo. Sige, mag-ipon ka ng pira. Ganun ang dyablo po para maging ikaw ay makapangyarihan ka. Ganun po Pero sinabi na ng Diyos po yan,
o ni Jesus Christ na do not, sabi niya, lay up for yourselves treasures on earth wherein moth and rust will destroy and thief can come in and steal. O, hindi ba? Nananakaw po yan eh. Hindi ba? O nabubulok o nawawala po yan. O. Ay bakit? Ganun ang ginagawa niya. Ayan. Nagdideceive siya ng mga tao, si Kibuloy. At siya naman ay nadideceive naman ng dyablo. O. Ano ngayon ang gagawin niya ngayon? Kahit na milyonaryo siya o bilyonaryo siya, ay kung nagtatago naman siya, hindi ba? O, useless, hindi ba? O. Isa pa, pero ito hinala lang naman. Hinala lang naman po ng mga tao. Yung mga kayamanan daw niya ay nanggaling sa mga politiko. Yan ang hinala. At maari nga na ganun ang nangyayari. At isa na nga dyan si Duterte, si Rodrigo Duterte, na ginawa niyang administrator, hindi ba? O, naghinala po ang mga tao dahil nga, bakit gagawin niyang administrator ang hindi membro? O, dapat ang una niyang administrator ay yung matagal na ron, membro, at saka senior dun. Senior pastor o ano yan. Hindi ba? O, hindi ba? O, ginawa niyang administrator at malamang din ito ay kung totoo man yan na nag-invest si Duterte dyan o sino man ang politiko dyan, ay na-deceive din sila ni Kibuloy. Ayan po concrete example po yan. Kung totoo man yan, pero palagay ko may katotohanan yan. Kasi nga nasa Biblia, they keep on deceiving because they are being deceived by the devil. Ayan po, hindi ba? O. At ito pong panghuli na verse, Colossians 2:8. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to the human tradition, according to the elemental spirit of the world. Diablo ito, Diablo. And not according to Christ. Ayan po ang sinasabi po, si Paul din ang sumulat ito sa mga taga-Colossians. O sa mga din ito, mga Romans din ito pero sa Italy din ito see to it, sabi niya, that no one take you captive by philosophy and empty deceit. Ayan po, empty deceit hindi ba? Wala namang kwenta hindi ba? O, sinasabi nila Duterte na baka girahin tayo ng China. Ay wala namang kwenta yun Hindi ba? Gigirahin daw tayo ng China. Empty deceit po yan. Na parati nilang sinasabi at bumabayad pa sila ng vlogger po. Opo, isa na yan siguro ito si Nino Barsaga na nagsasalita na yun, nagigirahin tayo ng China. Kaya nga siguro nagsisisi siya Opo, o galit na galit siya. O, yung nga, dahil empty deceit, wala namang kwenta Bakit paniniwalaan mo? Hindi ba? According to the human tradition, ayan, lalo na. Mas pinapahalagahan nila ang human tradition. Nanaligaw po ang tao hindi ba? Ligaw po ang tao Salapi po ang parating sinasabi ng mga tao. Oh, ang gusto nila salapi. Ligaw nga po ligaw. And according to the elemental spirit
of this world, of the world, sabi ng ganun. Kuwan po yan, yung evil spirit po yan, na siya ang kumukontrol. Opo, kasi nga, nililigaw ang mga tao eh. Sige, magpayamang ka, kibuloy. Hindi ba? Magpayamang ka, sige. Oh, hindi ba? Ay, pero aanhin niya ang kayamanan. Hindi naman niya madadalayan sa langit eh. O kung saan siya, pag namatay na siya, wala na. Wala na siyang alam. Hindi ba? Oh. Pero ang kaluluwa niya ay sasagutin yung mga pinagagagawa niya dito sa lupa. Hindi ba? Kung nagbunis siya, kung nagloko siya ng mga tao, hindi ba? O nagpayaman siya sa maling pamamaraan, hindi ba? Sasagutin niya yan. Oh. And not according to Christ. Dapat parati po tayo, kung may gagawin tayo, may balak tayo, ay isanggunit natin po sa righteousness of God o kaya doon sa righteousness ni Jesus Christ. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all, hindi ba? And all, yung mga kayamanan na yan, idadagdag po yan sa'yo. Opo, dagdag lang yan. And all will be added unto you. Gusto mo ng bahay, gusto mo ng lupa, ganyan, idadagdag lang po yan sa'yo. Pero seek first the kingdom of God and His righteousness. And all, di ba? All these things, yun na nga, iisa-isahin mo na, hindi ba? Oh, ay si Kibuloy naman iba, ibaliktad hindi ba? Oh, ayan po ang lesson na nakuha natin kay Nino Barsaga. Oh. Pero ako po, hindi na po ako, alam ko po yan. Alam ko po yan na maraming binabayaran po si Duterte noon. Kasi nga, ikikwento ko lang sa inyo, ako po ay nagturo ng engineering, kung hindi ako nagkamali, 1999 hanggang 2005. Halos 6 years doon sa probinsya namin sa Zambales. At mayroon po akong naturuan yan, second batch ata ito sila second batch. Ay 3 taong ko po ito na tinuruan at halos lahat ng subject nila, ako ang nagturo, halos kalahati ng subject sa third year nila hanggang graduating sila. At kilala ko po ito. At yung isa ay magpapastor ata o aywan ko kung pastor na siya noon nung bago maghalalan po ng 2022. Nakadebate ko po sila sa Facebook. Opo, yung isa naman ay engineer talaga o professional engineer na. Diyan sa Dubai ata sila Hindi ko alam kung Abu Dhabi. Ay ngayon, ay sinita ko yung magpapastor. Sabi ko, paano ka nakakasiguro na, kasi ang sinasabi niya ay si Marcos daw ang itinalaga ng Diyos para maging presidente. Ay doon nag-umpisa. Ang sabi ko sa kanya, paano ka kako nakakasiguro? Mayroon bang advisor ang Diyos kako para to instruct him? Sabi ko, ay hindi niya masagot Oh. Tapos, ayan, nagdebate na kami. Pero hindi siya uobra hindi po siya uobra. Ngayon, pinutakti po ako nung mga grupo nila. Siguro mga 13 sila. Oh, kaya alam ko na sila ay bayaran. Una-una, hindi niya maipaliwanag bakit ano ang nagustuhan mo kay Marcos. Ipaliwanag mo kako yan. Ako, ito ang ayaw ko. Pinapaliwanag ko. Oh. 2 po sila yan na estudyante ko sa Facebook, nakadebate ko. Pero nung bandang huli, nakita ko, hindi na silang sumasagot. Opo. Mayroong isang tao na sumasagot na iba na ang sagot. Ayan po. Kaya alam ko, grupo sila na binabayaran sila. Kasi ngayon wala na sila Opo. Minumura niya ako. Ay, wala po nagmura sa akin na estudyante ko. Wala. Pati yung mga nanay, tatay ay
kuan ako, yung ginagalang po nila ako. Oh, puro ka negative, sabi niya, puro ka negative o puro ka kuan kanya pagmumura. Ay kahit minsan hindi ko siya minura, di iba lang sumasagot, hindi ba? Iba lang sumasagot. At yung pong isa, yung professional electrical engineer na po ngayon, ang sabi niya sa akin ay nag-ROTC daw siya. Ay, alam ko naman na wala silang ROTC noon. Tinanong ko sila, bakit wala kayong ROTC? Wala na, sir, sabi nila eh. At hindi na siya ang sumasagot. O, hindi ba? Kasi ang sabi ko sa kanila, kung propaganda lang kako, hindi nyo ako matatalo. Kasi nag-ROTC ako, advanced ROTC sa UP, taong 1978, at doon kami tinuruan ng propaganda movement. Opo, tinuruan kami dyan sa UP. Isang taon pala ako nag-advance ROTC dyan sa UP, dyan sa Diliman. Ay sabi niya, ako rin sir, sabi niya, nag-ROTC ako, hindi ba? Sabi niya eh. Oh, ay hindi na siya, hindi ba? Ganun po mga bayaran. Opo, kahit ano ay sinasabi na nila. Oh, pero hininto ko na dahil ang sabi ng pastor sa akin, kung gusto nyo sir, sabi niya, pustahan tayo. Ay hindi, ay alam niya, hindi naman ako nakikipagsugal. Oh, hindi na kailangan kako. Okay na kako. Wala pala kayo kakong pinaglalaban eh. Oh, hihinto na ako. Akala ko kako, dahil nilalaban nyo si Marcos, mayroon kayong katuwiran o mayroon kayong pinaglalaban. Wala pala kako eh. Oh, nabanggit ko rin na wala kakong umaaten sa rally o sa mga meeting ni Marcos. Paano mananalo yan? Hindi nila masagot eh. Kasi mismo po doon sa Zambales, doon sa iba, biniripay ko mga hakot. O, itinago yung mga bus doon sa bayan namin. Doon sa bayan namin sila nagtago yung mga bus. Kasi mga hakot. Kasi may kalye kami doon na talagang malapit sa dagat. Walang dumadaan doon. Doon nila tinago. Sabi nung nagsumbong sa akin, mga hakot, sabi nila. Oh, paano mananalo? Ayun na nga. Ang nagpanalo sa kanila ay yung Smartmatic. Oh. Hindi ba? Oh, pero balik tayo ngayon dito kay Nino Barsaga. Talagang ganyan po. Ini-expect ko na yan na yung mga bayaran later on, hindi ba? Kasi nakasulat po eh. Kung binayaran sila at deceit ang ginagawa nila, deceit po eh. Oh. Afterward, ang nakasulat po dito, their mouth is full of gravel. Ayan po. Oh. Yan po ang pinili ko. Ngayon, kung ayaw maniwala dyan, ay okay lang. Pero ako, wala akong sawa na babanggitin ko na ng babanggitin ito. Tinapay, gain in deceit, is sweet to a man in the beginning, hindi ba? But in the end, their mouth will be full of gravel. Ayan po. Totoo ba yan? Ay totoo nga siguro kasi galit na siya eh. Hindi ba? O, amak mo, basagin niya yung ribulto ni Duterte. Hindi ba? O, hindi ba? O sige po at hanggang dito na lang po. At sana tayo po ay may natutunan. At nagpapasalamat po ako doon sa mga nakikinig sa akin. At dinadalangin ko po sa Panginoon na sana sa inyong pakikinig ay makakuha po kayo ng wisdom. Wala po akong nilalakad dito kung hindi yung katotohanan. Opo, at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong lahat. Salamat po.